So karon kay tulo naman kabuok. Miingon na layon si advice na layon si GPA nga to kang presidente nga kinahanglan muaksyon ang kongreso. Ano? Muaksyon ang kongreso tungod kay nautan nilang kamot. Alam niyo, nakakalungkot kasi yung mga nangyayari sa atin ngayon is yun ang nakita nating mga leader ngayon na nawalan ng principles and nawalan ng integridad. Kasi gusto nilang i-save yung kanilang sarili. Hindi nila sinalba yung kapakanan ng ating bayan. Na pwede ho akong mag-host. Ako ho ang gagastos upang magkaroon ng open debate ang Kongreso, ang mga vloggers and influencers sa isang lugar na hindi ninyo teritoryo. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung, okay. It's Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago muli para maging milyonaryo. Wow! Alright, welcome back mga kapitan. Magandang buhay ho. Kamusta ang lahat? Medyo natagalan ho tayo. Anyways, dito na naman nagbabalik at magbibigay naman tayo ng samut-saring reaksyon, opinion, suwestyon at komento mga kapitan dito lamang ho sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At of course, papalakpakan at pasasalamatan ho natin ang 50,977 subscribers. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabalitaan at suporta. Taos puso tayo nagpapasalamat sa inyo dahil po ay mas lalong parang desidido tayo araw-araw at kumbinsido tayo gagawa ng content araw-araw mga kabalitaan dahil sa inyong suporta ho. Again, maraming salamat po sa inyo. At sa mga oras na ito mga kabalitaan ay para talagang maiisip po natin na magugulat po kayo sa balitang ito. Di po ba, umusad na ho yung, kumbaga, na-impeach na si VP Sara Duterte diyan sa Kamara. Parang naguguluhan ho tayo. Sino ba talaga? Ba't tinuloy? Ba't ayaw nilang makinig sa INC? At ano bang pinaghugutan ho nila ng lakas? Ba't parang ang tatapang ho nila? Hindi sila natinag sa rally ng INC for peace mga kabalitaan. Dito nyo po ngayon sa mga oras na ito malalaman kung bakit ipinagpatuloy ho yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. At sino po ba ang nagbasbas ho nito? Sino po ba ang nagbasbas nito mga kabalitaan? Anyway, lipat muna tayo ng usapin. At yun nga, itong si Chavez, Cesar, ay tuluyang iniwanan si Bonget mga kabalitaan. Siya po ay undersecretary ho ng Presidential Communication Office. Hindi natin alam ba't iniwanan pero siguro may nakikita talagang hindi ho nakaya-aya sa kanyang sarili ho mga kabalitaan. At itong si Cathy Binag na naman ho mga kabalitaan, nako, hinamon ho niya ang Tri-Committee mga kabalitaan. Kakagat kaya ho ang Tri-Com dito? Handa hong gagastos si Cathy Binag at makipag-debate ho kay Kong Badverse mga kabalitaan. Siya pang gagastos, siya pang sponsor. Siya magpa-facilitate lahat mga kabalitaan. Basta huwag lang dyan sa kanilang teritoryo. Kasi wala daw silang kalaban-labang mga DDS vloggers mga kabalitaan. Maya-maya mapapakinggan nyo po. At balikan ho natin dito, itong si Congressman sa Iligan City ho, na si Congressman Celso Regencia noong Pebrero 18, nito nagdaang araw lang, ay kinanta niya ho, inilaglag niya ho, itong si Bongit at si JPE, si Juan Ponce Enrile mga kabalitaan. Dahil daw, kinausap ni Juan Ponce Enrile si Bonget na itutuloy na ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. So ano po bang ibig sabihin ho nito? Akala ko ba ayaw ho sa impeachment? Kaya pala, kinakalaban nitong JPE ang opinion ho ng INC mga kabalitaan. Ayun pala, ay gusto niya rin palang ma-impeach itong si VP Sara Duterte.
Ngayon, hindi ho ito fake news ha. Baka sabihin nyo naman fake news. Alam nyo naman ho yung mga bangag vloggers ay pag makapagsalita lang tayo ng kunting medyo may gas-gas sabihin ng oy, fake news ho. So, hugas kamay. At talagang ito ay masasabi ho natin mga kabataan na totoo ho ito. Dahil ano ba ang unang basehan ho natin? Itong sinasabi niya sa kanyang anak, humingi ho ng basbas yung kanyang anak. At ano bang sabi niya? Papa, ano bang gagawin ho natin kasi itutuloy na natin yung impeachment? O ikaw, kasi constitutionally mandated kayo na kailangan kung ano yung proseso ay yun din ang dapat sundin. Oy! So sinundan ngayon itong si Congressman Celso Rehencia. Naku, nilaglago si JPE at saka si Bonget mga kabalitaan. Maya-maya mapapakinggan nyo po. Dito muna tayo kay Cesar Chavez. Ano nga ba yung dahilan? Ba't umalis? Ba't nilayasan ho si Bonget mga kabalitaan? Sa iba pang balita, Chavez out, Ruiz in sa Presidential Communications Office. Yan ay matapos ipahayag ni PCO Acting Secretary Cesar Chavez ang kanyang irrevocable resignation sa nasabing kagawaran. Sa isang pahayag, sinabi ni Chavez na hindi na nito lubos na natutugunan ang inaasahan sa kanya bilang acting chief ng ahensya. May panghihinayang man ay binuhos naman niya ang kanyang buong makakaya sa paglilingkod sa pamahalaan. Sa kabilang banda, nagpaabot din ng taus-pusong pasasalamat si Chavez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakataon at karangalang makapagsilbi sa administrasyon. Inihain niya ang kanyang pagbibitiw sa pwesto noong pong 5 ng Pebrero. At kasabay nito, inihag niya na ang journalist na si Jay Ruiz ang itatalaga bilang kapalit niya o bagong pinuno po ng PCO. Anya, nakausap na niya si Ruiz kaugnay ng pinakabagong galawan sa loob ng PCO. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng At. So ayun po, ay siyempre nakapansin ho itong si Undersecretary Cesar Chavez na hindi na ho kaaya-aya mga kabalitaan. Pag parang parang may lamat na kumbaga, ba't pa ba ako tatagal ho dito? Wala naman pala akong silbi ho dito, di aalis na lang ako. Diba? Sa pagkakaalam ho natin, yung mga script na ibinabasa ho ni Bonget ay mula ho dyan, di umano, sa Presidential Communication Office itong si Cesar Chavez. Ewan ko lang, siguro yung speech siguro ni Chavez medyo binago or parang hindi yata nagkakaintindihan. Hindi ko lang, opinion ko lang to. Ba't ba bigla pagkatapos na nagpahayag si Bonget na about sa Team Suka, about sa West Philippine Sea, o ano pa ba yun, no? Ilang mga oras ay bumitiw ho at nag-leave si Cesar Chavez. Kalaunay, ito nga po, iniwanan niya na si Bonget. Hindi natin alam kung ano talaga. May malalim na rason ho yan. Ikaw ba naman PCO Chair, Undersecretary? Ang laki ng sinasahod mo. Tapos iiwanan mo lang ng basa-basa tapos mag-e-election pa mga kabalitaan. Malamang sa alamang mga kabalitaan, talagang napapaklaan na ho itong si Chavez sa pamamalakad itong si Bonget mga kabalitaan. Anyway, ito nakakagulat na balita ho. Itong si Congressman Celso Rehencia ay kumanta ho siya ha. Siya mismo galing talaga sa bibig niya na kaya ho siya pumirma sa impeachment laban ni VP Sara Duterte dahil, heto, panoorin niyo po. Irrelevant na mo-file of article of impeachment laban si VP Sara. So karon kay tulo naman kabuok. Miingon na layon si advice na layon si GPE nga tukang presidente nga kinahanglan mo-aksyon ang Kongreso. Mo-aksyon ang Kongreso tungod kay nahutan nilang kamot. So, ita-translate ho natin sa mga Tagalog speaking ho dyan. Sabi nitong Celso Rehencia na kailangan daw ituloy yung impeachment. Sabi ni JPE doon kay Bonget dahil nga daw sila ay parang natatalian na yung kanilang mga kamay. Kumbaga hindi daw makakakilos yung Kongreso dahil nga una sa sinasabi nito na ayaw niya ho talaga matuloy yung impeachment. So, nag-uusap po itong si JPE at itong si Bonget after ng kanilang pag-uusap. Ayun, itinuloy na. Ibig sabihin, may basbas pala sa kanila, mga kabalitaan, kaya ang lakas ng tama ni Tamba. Ang lakas ng loob, mga kabalitaan, ituloy itong impeachment. Proud na proud pa. Pero hindi dumaan sa tamang proseso. So ito na kung si Congressman Celso Rehencia ang nagsabi ho dito, mga kabalitaan. Ulitin po natin ha. Sige, balik natin. So karon kay tulo naman kabuok. Miingon na layon si advice na layon si tatlo yung impeachment nga kinahanglan mo-aksyon ang Kongreso. Mo-aksyon ang Kongreso tungod kay nahutan nilang kamot. So ako, kung nahibalo mo, naman ko sa kaning
lakas CMD, majority, ruling party sa Kongreso. So ang kikinahanglan dito is only 102 congressmen. Ang nipirma initially 215. Niapas ang 25. So sirado, nahimong 240 ang nakapirma. Ang nabilin is 66 nga mga kongresista. So para sa ako po, sa akong pagbasa, sa akong pagtimbang-timbang, kini usa sa paghatag o kaningi ang kanang mapahayag ni VP Sara ang iyang kaugalingon kay endorser naman ang Kongreso. Ang maghuhukom man ni ang Senado man nga wala pa man karon kay ingong baliban man sila kay eleksyon na. So dili nila matrayan ang kaningi ang impeachment. So, klaro ho mga kabaitaan, inulit ho natin ng dalawang beses. So sinabi niya dito na dahil may 3 daw impeachment na nakabinbin ho doon sa Kamara at talagang taling-tali na ho yung kamay ng mga kongresista na hindi daw makakakilos dahil una-una siguro sa sinasayon niyo sa impeachment. At itong si JPE na naman ay sinasabi niya na kailangan talaga matuloy yung impeachment, Bungit. Ano ka ba? Ituloy mo na yan, Bungit. Mamumroblema ka niyan, Bungit. Pag maging presidente yan si VP Sara, Bungit. Nako, hahabulin ka niyan. Ito na paraan na hindi ka na mahabol kasi hahanapan ka talaga ng butas niyan. Parang gano'n yung system. Hindi ko naman sinabi, yun ang sinabi ni JPE. Kumbaga, dinadramatize ko lang. Kumbaga, parang gano'n ang sistema mangyayari. Kaya ito si Bungit, alam nyo naman walang sense of leadership. Kaya nga, walang silbi eh. Yung mga desisyon niya, walang-wala talaga, hindi galing sa kanya, kaya laging palpak mga kabalitaan kasi walang sariling desisyon. Ngayon, ang nangyari, tinuloy. So, ibig sabihin, mula rin pala sa Malacanang ang utos para talaga ituloy itong impeachment laban kay VP Sara Duterte, mga kabalitaan. So, ano po bang ibig sabihin nun? Bungit, naguhugas kamay ka na naman eh. Napakatindi mo naman. Naku! Wala talagang usok na hindi sisingaw. Walang amoy na hindi sisingaw. Lalabas at lalabas yung katotohanan, mga kabalitaan. Yun po yun eh. Di po ba? Nyo ang sigaw ng bayan. Sa harap ng panlilin lang kami lumalaban. Di namin malilimutan. Di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan nyo yan. 215. Dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon. Pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino. Presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho. Ospital ay kulang, pero inuunan nyo ang manira at mamulitik ka. Mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Alam naming laro nyo, klaro ang motibo. Kapangyarihan hindi serbisyo, ganyan kayo diba? Totoo tiwala ng bayan, tinapon sa putikan. Dahil gusto nyong kontrolin ng gobyerno sa inyong kamay. Duterte ang pangalan, kinatatakutan nyo kaya kahit walang sala. Gusto nyong pabagsakin pero mali ang kalaban nyo, mali ang inaapi nyo. Dahil kasama niya ang bayan, hindi kayo ang panalo. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Babango ng masa, lalaban ang bayan. Katarungan ang sigaw, hustisya ang alon. Hindi kami tatahimik, hindi kami papayag. Ang kapangyarihan ay sa taong bayan, hindi sa mga gahaman. Bantay sarado ang pangalan nyo sa listahan. Di malilimutan sa susunod na halalan. Kayo ang nagbenta sa aming boto't pag-asa. Ngayon kami naman ang huhusga sa inyong pagkatao. Huwag nyo kaming lokohin, tapos na ang panlilin lang, isang maling hakbang. At kayo'y malalaglag, kayo ang nagtagda ng sarili nyong kapalaran. Sa kamay ng taong bayan, kayo'y mapaparusahan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala na bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maniningil ang Pilipino, huwag nyong kalimutan yan. Maniningil ang Pilipino,
wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakalala bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di gulag, di pingi-di-pipi. Maniningil ang Pilipino, huwag niyong kalimutan yan. Alright, so nagbabalik ko tayo dito mga kabalitaan. Yun na po. Talagang maniningil ho yung Pilipino dahil malapit na ho ang singilan. Ay talagang maniningil na ho. Malapit na ilang buwan na lang. 2, mahigit. Yun, ay tuloy-tuloy na ho tayo dyan. Huwag kalimutan po ano natin, diretso sa Senado natin yung siyam na mga kandidato ho ng PDP laban yung senatorial candidates mga kabitan. Dahil sila lamang ho ang makapagbigay talaga ng totoong magandang pamumuhay ng ating bawat isa ho sa atin mga kabalitaan. Lalo na ang pagpapaganda ng ekonomiya ng ating bansa ay makikita ho natin dahil yan ay tatak Duterte ho talaga mga kabalitaan. Ibig sabihin ho natin, hindi ho yan mangungurakot. Wala hong bahid pangungurakot, pagnanakaw ng pera at pang-aabuso ho sa kanyang kapangyarihan noong sa panahon si Tatay Digong Duterte ang ating nagiging Pangulo ng Bansang Pilipinas mga kabalitaan. Matsalam nga pala sa 50,978 subscribers. Live niyo po yan mapapanood yung ating subscribers dyan mga kabalitaan. Alright, heto na pong pinakainihintay ho natin ng lahat dahil itong si Cathy Binag ay may pasaring ho dito at talagang hinahamon itong si Direk Takay Barbers. Siguro, panoorin ho natin at ito ay talagang patungkol ito sa TRICOM. At alam naman natin si Congressman Barbers, siya po ho yun ang laging humahabol ho sa kanila. At pinipilit hong papuntahin dyan sa TRICOM at ito naman pong mga DDS vloggers ay nagmamatigas mga kabalitan. Siyempre, matalino ho sila Alam ho nila yung kanilang constitutional rights mga kabalitaan. Hindi ho yan magpapaapi ng basta-basta at hindi magpapahuli ng buhay mga kabalitaan. Kung mahuli man ay mahihirapan itong mga tunglisista di o mano mga kabalitaan. Ito, panoorin natin. Gusto makipagdebate harap-harapan basta wag lang daw sa teritoryo nila dyan sa mayabang kapulungan. Sa labas lang at gagastos itong si Cathy Binag. Siya mag-sponsor ng lahat. Kung magkano, walang dibali ho. Basta matutuloy lang yung debate ho patungkol dyan mga kabitaan sa sinasabi lang fake news peddlers itong mga DDS vloggers kabalitaan. So panoorin na ho natin dito si Ma'am Cathy Binag. The reason why nag-live ako kasi masyadong alarming po yung nangyayaring pagda-down ng mga social media platform ng mga di ba? Alam mo, sa politika, lahat naman yan may kalaban, di ba? So, ang nagiging problema natin right now is hindi nagiging patas ang laban, di ba? Ang nangyayari sa atin right now is nilalamangan yung mga tao. Tinatanggal yung maiingay na nagsasalita sa mga nangyayari sa ating bayan. Alam mo, okay lang kung yung dinadown or tinatanggal na account ay mga peke. Peke ang pinopost, hindi makatotohanan. But sa aking pananaw at sa aking opinion, ang mga dinadown na account ay mga nagsasabi lamang ng mga katotohanan based sa nakikita natin sa mainstream media na pinapalabas. Yung isa na lang is yung mga hearing natin sa House of Representatives. So, doon, kung ano yung pinopost nila, binabase lang nila doon sa mga nakikita natin sa mga news. Hindi naman sila nanguhula or hindi naman sila nagsisinungaling. Ako na ho ang nagsasabi sa inyo na ito lahat ho ng mga pinopost ng mga karamihan ho doon ay kababaihan. Yung mga babae hong yan ay mga professional na may mga sariling mga trabaho, may mga anak at may mga pamilya. Mga disenteng babae. Hindi ho sila magnanakaw. And karamihan ho sa kanila kasi nakilala ko ho sila. Ang karamihan ho sa kanila ay hindi ho nagmo-monetize diyan sa kanilang mga ginagawa. Alam mo, sa totoo lang, kahit naman nagmo-monetize sila, trabaho yun. Tsaka, yun ho ang kanilang racket, ika nga. Basically, sabi ko nga, batuhin nyo ho ng bato sino man sa tingin nyong hindi kayo makasalanan. 'Di ba? Ano yan
cast the first stone kung sa tingin mong wala kang kasalanan. Kung sa tingin nyo ho rin, katulad dyan sa House of Representatives, kung sa tingin nyo na may kasinungalingan at walang basihan ang mga pinupost ng mga tao or sa social media, kasuhan nyo ho. Ganun lang kasimple. Yung isa pa ho na aking panawagan sa House of Representatives is kung wala ho kayong intensyon na patahimikin ang mga boses na dumalaban or dapat nilalaban ang katuwiran or tama dahil gusto na ipaglaban ng bayan, yung karapatan ng ating bayan. Kasi yung mga maling gawain na nakikita natin katulad ng mga pag-abuso sa kabaw ng bayan, ang mga nawawalang flood control projects natin, hindi pagbigay ng budget sa PhilHealth, diba? Yung BICAM na lang ho, diba? BICAM, we call it BICAM scandal kasi scandalous naman talaga yung dating nun na napirmahan ng ating presidente na nung dumating sa ating presidente na fill in na yung blanco dun sa BICAM na hindi lang naman ang anti-admin ang nagsabi na may mga blanco dun, kundi meron ding kumukontra sa Duterte na nagsabi ng mga congressman na may mga blanco sa BICAM, di po ba? So ako alam ko na ang Panginoon nakikita naman lahat ng ito. At ang Panginoon ay may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Siya rin ho ang maglalantad ng katotohanan. At pag siya na po ang nagdesisyon kung ano na yung dapat mangyari sa ating bansa, hindi na ho ito mapipigilan. Kahit o gaano karami pa dyan, kahit o gaano karami ang pera ng sino man na nanunubok na patahimikin yung mga taong malakas ang loob upang magsalita at mag-share or makapag-explain ng tama dahil sa kanilang pagkakaintindi ay may maling ginagawa ang ating mga leader dito sa ating bansa, ay gusto pa nilang patahimikin. Wala na ho tayong freedom. Nasisira na ho ang demokrasya sa ating bansa kasi pinipilit ho nila tayong what do you call this? Tapalan ating mga bibig at tumigil na magsalita against the government. Napakamali naman po yun. Freedom of speech ay ating, kaya nga ho tayo, we're in a democratic country so we can fight for what is right and what is just. Diba? And ang ating mga leader, again, naintindihan ko po yung iba, nasasaktan, pero again, umupo po kayo dyan sa inyong posisyon kasi ang pangako nyo ho, nung bago ho, tumatakbo katulad ngayong eleksyon, typical, lahat ng kandidato mabait. Lahat ng kandidato, kulang na lang halikan yung puwet ng mamamayang Pilipino, mag-promise ng kung ano-ano, pero pag once nakaupo, nakita nyo ho, dapat ho, ang inyong mga boboto ay hindi pwedeng maging puppet, hindi ho takot na ipaglaban ang tama, hindi ho ang priority is manatili sa posisyon kaysa sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at kapakanan ng ating bayan rather than protekta ng kanilang sarili at kanilang posisyon. Kasi ang totoong matinong leader or politiko ay ang kanyang loyalty ay dapat nasa mamamayang Pilipino at sa ating bansa, hindi po sa ibang tao. Yun po ang politikong may integridad at prinsipyo. So, alam nyo, nakakalungkot kasi yung mga nangyayari sa atin ngayon is, yun ang nakita nating mga leader ngayon na nawalan ng principles and nawalan ng integridad. Kasi gusto nilang i-save yung kanilang sarili. Hindi nila sinalba yung kapakanan ng ating bayan. So, alam mo, ako naman, naniniwala ako na ang tao naman may puso. It's a matter of saan mo gustong gamitin. Yung puso mo ba, yung utak mo, o yung bulsa mo? Diba? Eh, naniniwala ako kapag ang isang tao ay malapit sa Panginoon, hindi ho siya mababayaran. Hindi rin ho mababagong principle niya at saka integrity niya. So ako, ang aking masasabi lamang dyan sa mga ating kongresista na nag-iimbita sa mga malalakas ang loob na i-correct or batikusin yung mga maling nakikita sa ating bayan or gawain ng mga leader natin sa ating bansa. Kung ang inyong intensyon ay hindi sila i-contempt or i-detain,
Ako na ho ang nagsasabi sa inyo na pwede ho akong mag-host. Ako ho ang gagastos upang magkaroon ng open debate ang Kongreso, ang mga vloggers and influencers sa isang lugar na hindi ninyo teritoryo, but rather equal grounds. Again, sa ating mga congressmen, kung ang intention nyo po ay hindi i-detain or i-contempt ang ating mga influencers, vloggers, or bloggers, at gusto lang nyo magkausap sila, at kahit magmurahan kayo, magsigawan kayo, at masabi nyo ho lahat ng sama ng loob nyo, at ganun din ho ang mga vloggers and influencers ng harapang debate at pag-uusap, wag ho sa Kongreso, wag ho sa House of Representatives, but sa labas ho na hindi ninyo teritoryo, so para ho equal ang ating karapatan. Dahil ho dyan sa Kongreso, sa dami-dami na hong naimbita ng House of Representatives na yung na-hearing na kapag hindi nyo nagustuhan ang sagot, ay inyong kino-contempt, lalo na pag mainit ang inyong ulo, hindi nyo pinapakinggan ang kanilang mga opinion. At sa base ho sa aming mga napanood, at kahit napanood ko at nakikita ko sa hearing, nakikita naman ho namin saan pupunta ang pagpunta dyan. So again po, ulitin ko, sa mga ating kongresista, kung ang inyong intensyon is matuto at maituwid ang mga hindi pagkakaintindihan at pagkakamali ninyo, dapat ho, hindi ho kayo tatanggi sa aking offer na makipag-usap sa isang lugar na hindi sa labas ng House of Representatives. Ako po mag-host ng kung gusto niyo po talagang makipag-debate, makipag-usap, at maintindihan ang isa't isa. Kasi bilang leader, dapat ho nakikinig po kayo sa mamamayang Pilipino, dahil ang inyong prioridad dapat ay ang pagsilbihan ng mamamayang Pilipino at i-priority ang kapakanan ng ating bansa. God bless po. Pasensya na. Talagang halata yung eyebags ko and everything. And I wish everyone. So yun po mga kabaitaan, talagang ito'y talagang malaking hamon din ito, no, ni Cathy Binag laban ho dyan sa ating mga kongresista dyan sa WAD Committee mga kabaitaan, or rather Tri-Committee mga kabaitaan. So naghahamon na ho. Sana papalag itong Tri-Co mga kabalitaan. Kasi nga, tama ho yung sinasabi ni Cathy Binag, wala ho silang kalaban-laban ho dyan kasi pag hindi ho nagustuhan yung kanilang mga sagot, diretso ho, himas-rihas agad mga kabalitaan. So hindi na po makapag-vlog ho sila. Hindi na ho sila makapagpalabas ng kanilang sentimento. Kasi wala ka nang makukuhang doon walang internet sa loob ng kulungan. Di po ba? Walang cellphone. Wala na ho lahat. Deprive na ho kayo sa inyong liberty mga kabalitaan, so wala na magagawa. Kaya matalino dito mga DDS vloggers mga kabalitaan. Kaya nga po, ang dapat lang ho talaga nating gawin para matapos-tapos na ho itong gulong ito, dahil nga po, yung kanilang mga galamay diyan sa Kongreso ay matatapang ho lahat. Dahil nga po, ay walang boses itong si Bongit. At under desire rin itong si Bongit sa kanyang asawa, ika nga ni Maharlika. At hindi din na makukontrol itong si Tamba. Kaya wala ho itong patutunguhan si Bongit. Kaya itong si Tamba naman, ang umaastang presidente ng bansa, siyempre yung mga galamay niya, yung mga alipuris niya, ganun din katapang mga kabalitaan. Kaya sa darating na halalan, magtulungan ho tayo. Diretso natin ang ating sinusuportahang mga kandidato, senatorial candidates ho ng PDP laban. Ngayong Mayo 12, diretso na ho natin sila sa Senado. At huwag ho tayong magbigay ng kumpiyansa or kumbaga patulog-tulog lang sa pansitan. Kailangan ho bantayan ho natin. Pagdating ng halalan, baka ho kasi mga kabaitan ay magkakaroon ng baka may mga magician dyan sa loob mga kabalitaan, di ba? Biglang minadjik ko. Lumilipad na yung mga boto, nawawala na, hindi na nakukuha sa tama, hindi na natatali mga kabalitaan. Yun po yung problema minsan kasi. At subok na rin ho na talagang nangyayari ho yan talaga sa ating bansa. Kaya po, itong si VP Sara Duterte, para magwagi, at sabagay, hindi rin tayo magbigay ng kumpiyansa sa kanyang mga abogado dahil ito ay kinakatakutan ho
ng ilang mga abogado ng ating bansa itong nakuha ni VP Sara Duterte at para sa kanyang legal counsels, mga kabalitaan. So sa kanyang legal counsel, mga kabalitaan, ay subok na ika nga, kumbaga may resibo na ho bawat isa sa kanila, mga kabalitaan. So kailangan natin i-save ang ating Pilipinas at manalangin tayo na sana ay pagpalain tayong lahat at magwagi tayo sa labang ito. Kahit lahat tayo ay pumasok talaga sa butas ng karayom, ay lalagpasan natin ito. At yung God Save the Philippines, papatunayan natin na si God ay nasa ating puder at talagang kumakampi sa atin, mga kabalitaan. They call it justice, but we see the game. A trial set to silence, to tarnish her name. While the people hunger, while the nation bleeds, they play their power games, ignoring our needs. But we are not blind, we are not weak. We stand with courage, we dare to speak. Through fire and trial, through shadows and pain, the voice of the people will rise once again. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. They fill their pockets, they feast while we crawl. Their hands stained in gold from the people's fall. A budget of greed, a nation betrayed, yet they call it progress while stealing our fate. The air is thick with anger and fear. A nation stands on the edge, the breaking point near. Protests ignite, the streets filled with cries, as power-hungry men weave their web of lies. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. No chains can bind the truth we hold. No fear can shake a heart so bold. We stand as one, we rise as free. This land is ours, our destiny. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. God save the Philippines, hear us when we pray. Through the trials, through the fray, guide us, keep
keep us, make us see that truth and freedom shall always be. Yo, speaker, may kinig ka, huwag kang magbulag-bulagan. Sa bawat sinabi mo, bayan mo'y tinatapakan. Sabi mo, boss, taming blind followers. Ngayon maririnig mo, galit na umaalo. Hindi ako trolls, isang mamayan may... Alright, nagbabalik ko tayo mga kabaitan. Ako DPP, di bulag sa... Alright, so narinig nyo na po yung mga iba't ibang mga komento, iba't ibang mga argumento ho mga kabaitan dito ho sa ating munting bahay. Sabi mo kami... At pasasalamatan muna natin ang 50,984 subscribers. Yun o, sarap pakinggan. Tinatawag kaming trolls upang pakta. At bago tayo magtapos dito mga kabaitan ay meron lamang ho tayong itatakil na isang di umano DDS vlogger mga kabaitan. Ay yun nga no, sana yung may mga DDS vlogger man nanonood ngayon dito sa video natin, sana kung magagawa o kayo ng content, huwag naman hong parang iniimbento nyo po. Kasi madadamay po tayo dyan eh. No, sasabihin nila mga fake yung DDS vlogger. Yung isa lang yung gumawa, lahat ay talagang damay-damay na po. Okay lang yung mga bangag vloggers gumawa ng fake news kasi yun ay kinaugalian na nila ho yan. Po ba? Meron lang ho tayong parang nag-trending yung isang vlogger, hindi ko lang sasabihin kung sino ho ito. May ginawa daw itong allegedly siya yung gumawa ng litrato na may pera daw sa lamesa ni Tamba. At pina-fact check daw ito ng House of Representatives at yun nga napatunayan na fake news ito. O, di ba? So, doon lang tayo sa totoo. Huwag mo natin gawin yung mga ganyang bagay na hindi ka panipaniwala ay makakasira ho yan mga kabitaan sa mga matitinong DDS vloggers. Kaya yung mga kumakalat ho ngayon dyan, so wala ho kaming kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Kasi sa kanya din yan na ginusto niya yan eh. Ay, kung anong consequence na matatanggap niya, edi tanggapin niya ho. At pangit din naman ho talaga na pag umaga ho tayo ng fake news, titirahin mo yung isang nasa gobyerno tapos hindi pala walang katotohanan. Hindi ho talaga yan na kumbaga hindi kaaya-aya ho. So mawawala no tayo ng yung dignidad, credibility mga kabalitaan. Kaya sa mga DDS vloggers na nanonood ngayon, huwag tayong gagawa ng gano'n ha. Hindi rin natin tinotolerate yung ganyang klaseng kakampi ho natin tapos gagawa ho ng content then parang mag-edit ng pictures o kumbaga kung ano sasabihin tapos wala palang proof, wala palang pieces of evidence tapos gagawin content talagang mapi-fake news ho kayo niyan. So yun lang po yung komento ho natin sa kumakalat to sa social media mga kabaitan. Hindi natin na tinotolerate sila. Kung may konsekwensong kakaharapin, harapin niya po. Hindi natin yan kinakampihan yung mga ganyang klaseng tao na yung yung panindigan natin ay hindi tayo fake news. Tapos magpapakilalang DDS vlogger tapos fake news daw ang pinopost. Yun po yung argumento diyan mga kabalitaan. Alright, so kita-kits tayo sa susunod na mga oras at ito ay nakagulat talaga na balita mga kabalitaan ay naku po, ewan ko lang kung pinagsisisihan ba ng isang kongresistang ito na sino ba yun? Si Celso Rehencia mga kabaitaan. Ito po yung kongresista dyan sa Iligan City na kung saan ay nagsasabi ho na sinabi daw ni JPE kang Bongit na kailangan ituloy na natin ito dahil natali na daw yung mga kamay ng mga kongresista at atat na rin mga kabaitaan. Pero hugas kamay pa rin itong si Bongit pero ito na yung proiba ho natin na hindi ho magsisinungaling dahil siya po talaga yung nagsabi dyan sa camera na ngayon siguro yun talaga yung plano ho. Kaya nga sabi ko sa una nating pag-vlog na drama-dramahan lang sa Malacanang ay talagang proven and tested ho yung mga sinasabi ho natin mga kabalitaan. At kita-kitso tayo sa susunod ng mga oras mga kabalitaan. At pasasalamatan muna natin yung ating mga kaibigan na mga nanonood ho, lalo na yung ating mga moderators sa Team Replay. Maraming salamat ho. At sa ating mga secret viewers at supporters mga kabalitaan, maraming salamat din po. At sa lahat ng 50,988 subscribers,
ano na lang, ilang kimbot na lang, 12 na lang yung subscribers para mabuo yung 51,000 ho natin. Huwag kalimutan nyo po, huwag nyo pong skip yung ads. Tuloy-tuloy lang sa panonood at kung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at damihan nyo po yung likes ng video ito mga kabitan at i-share nyo rin po. At the same time, lumagpas na ho tayo sa 50. So bago dumating ho yung o bago matapos yung 2025, sana makakuha na rin ho tayo higit pa, no? 100,000 subscribers mga kabalitaan. Kaya ako po babatiin ko pala muna si Mami Rose at Daddy Birding at Toby Tobias dyan sa Cebu City. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga kaibigan nating mga kapatid nating Muslim na assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam ho. Maraming salamat sa inyong panunood. Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na ho, yung ating mga kababayan, yung mga sinasaluduhan natin at tinuturing bagong bayani ng Pilipinas. Saludo ho kami sa inyo, Overseas Filipino Workers. At sa lupalop na ating mundo na may mga Pilipino, ang programang ito, Danagan Balita Reaction Video News Update, ay para ho sa inyong kabalitaan. Ako po yung magpapaalam na matsalam ulit. To God be the glory. Mama, chip chip! Mwah! Peace out!